ika-14 na kabanata. Nang gabing iyon, matapos kumain ng lahat sa Hell Dormitory, nagsalita nga bigla ang tagabantay ng mga first years na si Leonora habang nakaupo pa sila nang magkakasama sa hapagkainan. Bago iyon, ay isa-isa niya munang pinagmasda ng mga ito. Ayaw ko nang mauulit ang nangyari kanina kung hinahanap ninyo si Basil na pagdesisyonan sa taas na siya'y patalsikin sa paaralang ito. Hindi katanggap-tanggap sa paaralan na siya ay narito, gayong ang kanyang kilos ay hindi nararapat para maging isang bayani sa hinaharap. Sandali namang tumingin si Leonora kay Freya matapos sabihin iyon, at ganoon din nga kay Beast na nakatingin lang sa malayo na tila ba walang pakialam sa mga sinasabi niya. Gustuhin man niyang tumuo ng pansin ng binatang walang aura sa kanya, ay wala naman siyang interes na gawin iyon. Iyon ay sapagkat pakiramdam niya ay ito na ang natural na ugali nito. Napapansin na niyang walang pakialam si Beast sa nangyayari sa paligid mula nang makita niya ito rito. Ni hindi niya ito makitaan ng emosyon tuwing magkakasalubong ang kanilang mga mata. Kahit nga ikinatuwa niya ang pagpapabagsak nito kay Basil at ang pagliligtas kay Freya, tila ba gusto lamang makita nito kung hanggang saan ang antas ng kakayahan na mayroon ito. Parang ang nais lamang ni Beast ay malaman kung hanggang saan ang kanyang lakas. Kung ano ang kanyang kapangyarihan. Kung kaya ba niyang talunin ang mga naglalakas ang individual sa lugar na ito sa pamamagitan ng hindi niya pamalamang abilidad. Ito'y kung mayroon ba talaga siya nito o kung ang pisikal na lakas lang talaga ang kanyang magiging sandalan sa pagdating ng hinaharap. Nakikita rin ni Leonora na wala itong interes sa pagiging isang bayani. Ang tanging nakikita niya sa binatang ito ay ang paghahanap ng kapangyarihan at paghahanap kung hanggang saan ba ito tatagal sa mundong ito na kung saan ang lahat ay may aura na nagsisilbing lakas ng bawat isa. Muli nga siyang nagsalita. Unang araw pa lamang ninyo ay may nangyari na kagad. Ano pa bukas? O sa susunod na mga araw? Wika ni Leonora at sa gitna ng tila katahimikan ay biglang nagsalita si Beast. Maglalaban kami bukas ni Enma. Gusto ko siyang matalo at maging tagasunod. Wika ni Beast habang nakatingin kay Enma na napangiti na lamang nang marinig iyon. Ang mga katabi ni Beast na sina Claude biglang napangiti ng pilit sapagkat sumama ang tingin ni Leonora sa binata matapos marinig iyon. Napatingin din si Leonora kay Enma. Habang si Freya, bahagyang nabigla naman nang marinig iyon. Beast, sa oras na ituloy mo ang gusto mo ay papatalsikin kita sa paaralang ito. Matigas na sabi ni Leonora na biglang kumawala ang pulang aura. Si Speed napatingin naman sa kaibigan. Natatawa siyang hindi naman niya maipakita dahil baka mapagalitan siya ng matanda. Beast, pwede sigurong hindi mo na ituloy iyan, sabi ni Speed nang initian ang kanyang kaibigang seryosong nakatingin sa kanya na tila sinasabing wala siyang magagawa upang siya ay pigilan. Enma, pwede bang sa sunod na buwan na lang ninyo gawin yan? Palamigin muna natin ang nangyari kahapon? Wika muli ni Speed habang nakatingin sa magkapatid na Enma at Mirai. Sandaling ngumiti si Enma kay Speed at dito na ito nagsalita. Kung aatras ang kaibigan mo ay ganoon din naman ako. Tama si Madam Leonora. Mukhang mas mabuti nga yatang huwag na nating ituloy ang laban natin bukas. Wika ni Enma at pagkatapos ay sumulyap ito kay Beast na nakatingin sa kanya. Beast, sa sunod na lang, palagay mo. Nakangiting tanong naman ni Speed dito. Si Beast, tiningnan ng kaibigan at tumingin kay Enma. Ibig sabihin ba niyan ay umaatras ka na sa ating laban? Wika ni Beast at si Leonora ay napatingin sa binata at napatayo. Matigas ang ulo mo, Beast. Sambit ni Leonora at sa pagtayo nito ay biglang nagliwanag lalo ang aura nito. Ang mga nasa harapan ng mesa ay napatayo at napalayo kaagad mula rito. Si Freya nga ay umalis din pero malumanay lang ito habang si Beast, seryoso lang ito nakatingin sa matanda na papalapit na sa kanya. Nananatili pa rin siyang nakaupo at hindi man lang nasindak dito. Bakit ka ba, Beast, pumasok sa paaralang ito? Alam kong hindi ka interesadong maging bayani. Ang lahat nga ay nagpakawala na rin ang kanilang mga aura sapagkat biglang kumawala ang hangin mula sa kinatatayuan ni Leonora. Iyon ay upang protektahan ang kanilang mga sarili. Tila ba nawawala na ang matanda sa pagiging tagabantay nito ng Hell Dormitory
ibang Leonora ang nakikita nila ngayon. Kung matatamaan mo ako, papahintulutan ko ang tagisan ninyo ni Enma. Subalit kung hindi at mapamagsak kita, obligado kang itigil ang gusto mo. Wika ng matanda na nagdidilim ang paningin at ang aura naman ito ay nagliliyab. Si Beast, pagkarinig pa lang noon ay agad na tumayo. Dito na nagulat ang lahat. Si Beast, mabilis na dumiretso kay Leonora. Niwala man lang itong pag-aalinlangan na gawin iyon. Nasisiraan ka ng ulo. Pati bantay natin ay gusto mong labanan. Inis na wika ni Freya sa sarili. Si Speed naman ay napapailing na lang. Pero ano pa ang magagawa niya? Ito talaga si Beast, ang kanyang kaibigan. Napangisi na lang si Leonora nang makitang haatakin siya ng binata. Ni minsan ay wala pang estudyante ang gumawa nito sa kanya. Kawalang respeto ito kung titingnan, pero para sa matanda, isa itong pagkakataon upang turuan ng leksyon ng isang ito. Isang imahe ng dambuhalang ahas ang lumitaw mula sa aura ni Leonora at pagkatapos ay biglang gumalaw ang mga paa ng matanda na tila natural lamang. Si Beast naman ay mabilis na ikinuyom ang kamao, kasabay ng paghakbang niya pauna ay ang pagdaan ng kanang kamao niya mula sa ibaba. Pisikal na lakas, normal na suntok lang itong bibitawan niya. Si Leonora naman ay tila naglaho sa hangin at ang imahe nito ay unti-unting gumalaw pakaliwa at pakanan. Makikitang naiiwan ng katawan nito na napupunta agad sa ibang direksyon. Ang ilang mga estudyante, hindi maiwasang magulat sa bilis ng galaw ng matanda. Kahit nasa ganoong edad na ito, ay makikitaan pa rin ito ng bilis at liksi. Huwag kayong humanga, sadyang mabagal lang si Beast dahil wala itong kapangyarihan. Magmumukhang mabilis talaga ang matanda kung isang walang aura ang papakitaan nito. Wika ni Bruce na kasalukuyang nagpapalagotok ng buto sa mga kamao nito. Hindi pa rin buo ang paniniwala nito sa kakayahan ni Beast. Ang matandang si Leonora, nasa likuran na agad ni Beast. Ang mga daliri ng matanda ay itinuwid niya ng magkakatabi. Kasabay noon ay ang paglabas ng imahe ng ahas sa mga ito. Nagliwanag iyon at nabalutan ng sarili nitong aura. Snake bite, sambit ng matanda at dito'y biglang gumalaw ang mga kamay nito papunta sa likod ni Beast. Napakabilis ng mga nangyari. May kung anong naramdaman lang si Beast na mahinang tumama sa kanyang likod. Pero makalipas ang 5 segundo ay nagpintig agad ang katawan niya. Tila may pumaralisa sa kanya. Nanginig ang kanyang mga tuhod at kusa na lang siyang bumagsak matapos iyon. Talo ka na, Beast. Ihinto mo na ang gusto mong tagisan. Masyado ka pang mahina. Hindi mo matatalo si Enma. Sabihin na nating natalo mo si Basil, ngunit balot ang emosyon nito ng inis. Sa oras na ang makalaban mo ay isang kalmadong mandirigma, dito nalalantad ang iyong kahinaan. Ang kahinaan ng isang walang aura na katulad mo. Wika pa ng matanda habang pinagmamasdan ng binata na nakabulagta sa gilid ng mesa. Pinagmasdan ni Leonora ang mga estudyante pagkatapos. Kayo, magsibalik na kayo sa silid ninyo. Luke at Freya Manchester, kayo ang magligpit at maghugas ng plato sa gabing ito. Wika ng matanda. Si Freya napatingin sa kanyang pinsan na tila may kinikimkim na problema. Pagkatapos noon ay naisipan niyang tumutol sa gusto ni Leonora, ngunit nang tingnan niya ito ay napaatras siya. Tila may kung anong enerhiya ang nagpaatras sa kanya matapos iyon. Kagaya ng kay ama, ginagawa niya rin sa akin ito madalas. Sabi niya sa sarili at napayuko siya. Mabilis siyang pumunta sa mesa. Napatingin pa ito kay Beast na kasalukuyang nagpupumiglas habang nakahiga. Sinusubukan pa rin itong bumangon kahit hindi na kaya. Si Speed, pupuntahan naman sana ang kaibigan ngunit pinigilan siya ni Leonora gamit ang titig nito. Hayaan mo siya. Wika ng matanda at si Speed ay napatras na lang. Sumang-ayon agad ito. Bumalik na rin ito sa kanyang silid habang pasimpleng sinulyapan ang kaibigan. Okay lang iyan, parte iyan ng pagpapalakas. Hindi ka laging mananalo. Sambit pa ni Speed na biglang napangiti ng bahagya habang naglalakad. Dali-dali namang niligpit ni Freya ang mga pinagkainan sa mesa habang si Leonora naman ay umalis na. Dito ay naiwan silang tatlo roon. Ang kanyang pinsan na tahimik ng oras na iyon at si Beast na nakakatayo na pero natutumba uli. May nangyari ba sa iyo, Luke? Biglang tanong ni Freya rito na kanina pa ang naninibago. Naglakad si Freya sa pwesto kung nasaan si Beast dahil may aabutin din siyang pinagkainan dito. Ngunit paglapit niya roon ay may kamay na humawak ng mahigpit.
sa kanyang mga binti. Si Beast, mukhang hindi nito napansin na binti pala ang nahawakan nito. Nagdilim naman agad ang paningin ng dalaga dahil doon. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay sinipa niya ang binata ng medyo may kalakasan. Nakita iyon ni Luke at nagkatinginan na magpinsan. Pagkatapos ay nagligpit na uli sila na tila ba walang nangyari. Ang sipa ni Freya ay tumama sa tagiliran ni Beast at napagulong pa ito ng ilang hakbang. Pagkatapos noon ay mabilis na bumangon ang binata sapagkat biglang nawala ang namamanhid na pakiramdam niya sa kanyang katawan. Pagkatayo ni Beast ay sumigaw ito. Kagaya iyon ng madalas niyang ginagawa sa gubat noon kapag naglalambitin siya sa mahahabang bagin sa may gilid ng ilog. Sa pagsigaw niyang iyon ay hindi naman inaasahan ni Freya na siya'y magugulat dahil wala siyang kaalam-alam na nakabangon na pala muli ito. Nakatalikod na ang dalaga kaya hindi niya napansin ang pagtayo ni Beast. Dahil nga sa pagkagulat na iyon, ang mga hawak nitong plato ay nahulog sa sahig. Lahat ng iyon ay nabasag at umalingaw-ngaw sa lugar na iyon ang tunog na dulot noon. Si Luke, napatingin na lang sa mga basag na plato at baso. Tiningnan niya ang kanyang pinsan at pagkatapos ay napangisi. Isang usok ang lumabas sa katawan nito at sa isang kisap ng mata, naglaho ito. Iniwanan nga niya ang kanyang pinsan. Anong nangyari? Nakarinig ako ng nabasag. Bulalas ni Leonora na humangos agad patungo rito nang marinig iyon mula sa pwesto nito. Napaseryoso si Freya nang marinig iyon. Mabilis siyang lumingon sa likuran para ituro si Beast, ngunit wala na ito rito. Siya na lamang pala ang natitira roon at dahil nakabasag siya ay sinermonan siya ni Leonora na napakabihira niyang maranasan nang nasa bahay pa siya ng mga Manchester. Beast! Sigaw niya sa kanyang sarili ng mga oras na iyon. Wala siyang nagawa kundi ang maging isang maamong tupa habang binubungangaan ni Leonora. Kahit isa ka pang Manchester, may karapatan akong pagsabihan ka. Sa dormitoryong ito, pare-pareho lang kayo. Malinaw ba iyon, Freya? Sa oras na makabasag ka pa ng kahit anong gamit dito, ikaw na ang araw-araw kong paglilinisin ng bahay na ito. Nakapamaywang si Leonora habang sinasabi iyon sa nakayukong dalaga. Patawad po, wika ni Freya na nagmamadaling nilinis ang mga nabasag na plato at baso. Inis na inis siyang pumunta sa hugasan at naabutan niya si Luke na pasipol-sipol. Tila bumalik na ito sa dati nitong ugali. Tila hindi na niya nakikita na may problema ito kumpara kanina. Aba, bumalik ka na sa normal, Luke. Inis na wika ni Freya na mabilis na inalis ang sebo ng isang pinggan na hawak niya gamit ang mabulang pangkuskus dito. Nakakagaan ng pakiramdam na makita kang parang mabait na tupa. Kagaya ng ginagawa sa iyo ng iyong kuya Helio. Ani Luke na sinundan pa ng isang maiksing pagtawa. Si Freya, napatahimik na lang nang marinig ang pangalan ng kanyang kuya. Gusto niyang pagbabasagin ang mga hinuhugasan niya, ngunit hindi pwede. Mas lalo lang din siyang nainis dahil kay Luke. Gusto niya itong suntukin ngunit hindi rin pwede. Samantala, si Beast naman ay nasa loob na ng silid nito. Nakaupo lang ito sa may bintana habang nakatingin sa mga bituin sa langit. Naalala niya ang ginawa ni Leonora kanina. Ni hindi man lang niya na lamang nasa likuran na niya agad ito. Kung muli niya itong lalabanan, ay tiyak na wala pa rin siyang magagawa laban dito. Napatingin na lang siya sa kanyang kamao at isinuntok niya iyon sa hangin. May kapangyarihan ba ako? Gusto kong malaman. Binuksan niya ang bintana ng kanyang silid. Mula roon ay tumalon siya palabas. Hindi maalis sa isip niya ang nangyari kanina. Gusto niyang malaman kung paano magagawa ng paraan ang ginawa ni Leonora sa kanya. Kung wala raw siyang magagawa kontra roon, paano niya matatalo ang mga malalakas na individual sa paaralang ito? Pinasok niya ang gubat sa norte ng dormitoryo. Tumakbo lang siya ng tumakbo. Hindi niya namamalaya na nakalayo na siya. Mas pinabilis niya ang kanyang pagtakbo hanggang sa mapatigil siya sa isang mataas na burol. Napatingin siya sa nasa harapan niya matapos iyon. Umihip nga ang napakalakas na hangin at ang liwanag ng buwan at mga bituin ay ang nagbigay ilaw sa mga burol ng Fury na nasa loob mismo ng eskwelahan. Napatingin siya sa isa sa mga burol na iyon at isang maliwanag na bagay ang bigla nga niyang nakita roon. Nakaramdam si Beast na tila may isang napakalakas na individual ang naroon. Wala siyang ideya sa kung ano iyon, ngunit ang mga paa niya
ay nagpadaus-us pa ibaba. Tumakbo siya patungo roon upang makita at malaman ang pinagmumulan ng malakas na presensyang iyon. Napakalayo pa niya sa kanyang gustong puntahan at kung tatakbuhin niya lang ito, aabutin siya ng 1 oras bago marating iyon. Napahinto nga muli siya nang makitang gumalaw ang ilaw na kanyang nakita. Patungo iyon sa direksyon niya. Sa simula ay maliit lang iyon sa kanyang mga mata, ngunit habang papalapit ito, dito na niya naaninag ang bagay na iyon. Isang dragon iyon na ang katawan ay nababalot ng puting apoy. Napakaliwanag noon at napakalaki rin habang papalapit ng papalapit sa direksyon ni Beast. Habang papalapit ito ay nararamdaman ng binata ang pag-init ng atmosfera. Pero kahit na ganoon, ang mga puno sa dinaraanan nito ay hindi man lang nasusunog sa pagdaan ng apoy na dragong iyon. Naalerto agad si Beast dahil papalapit na ito ng papalapit sa kanya. Mula sa ulo ng dragong iyon ay may kung anong tumalon mula roon. Isang lalaking may puting apoy na buhok ang lumapag sa harapan niya. Ni hindi lumapat ang paa nito sa lupa at nanatiling nakalutang. Napakaliwanag nito, dahilan upang hindi man lang niya magawang tingnan ng diretso ito. Malakas ang isang ito, sabi ni Beast sa sarili na hindi magawang maaninag ang mukha ng nasa harapan niya. Walang puwang ang tulad mo sa paaralang ito, sambit ng individual na iyon. Ang pagiging walang aura mo ang tutupok sa katawan mo hanggang sa ito'y maging abo. White flame of hell. Bulalas ng lalaking iyon at ang puting apoy ay rumagasa mula sa kamay nito. Bumulusok iyon ng diretso patungo kay Beast. Napakatahimik ng gabing iyon. Sa kabila ng liwanag ng puting apoy na iyon sa bundok, ni isa ay walang nakakapansin noon. Tanging si Beast lang ang nakakita sa apoy at sa dragon ng lalaking iyon. Napapikit si Beast dahil sa sobrang init. Nakakaramdam siya ng sobrang sakit na pakiramdam. Subalit hindi man lang siya sumigaw o humiyaw. Pagkus, tinanggap niya ang pagtupok sa kanya ng apoy na iyon. Hanggang sa ang kanyang katawan nga ay hindi na nakayanan ng init at tindi noon. Unti-unti na niyang nararamdaman ang paglapnos at pagtupok nito sa kanyang katawan. Ngumisi naman ang nagmamay-ari ng apoy na iyon nang makita ang reaksyon ni Beast. Kung may aura ka, ay baka naging malakas ka. Ngunit nabuhay kang wala. Ang apoy ko ang maghahatol sa kapalaran mo. Ang apoy na ito ang tatapos sa buhay ng isang mahinang nilalang na kagaya mo. Matapos iyon, ay unti-unting naglaho ang katawan ni Beast sapagkat tinupok ito hanggang sa mangitim at maging abo. Hindi kinaya ng katawan niya ang init ng apoy na dulot ng ataking iyon. Sa huling sandali niya, nanatili siyang walang emosyong ipinapakita. Ni hindi man lang siya natakot sa kanyang kamatayan. Ang apoy na dragon sa era ay bigla na ring naglaho, kasabay din iyon ng apoy na pumapalibot sa lalaking nagmamay-ari nito. Nakangisi nga itong pinasok ang madilim na parte ng gubat, kasabay ng pag-iwan ito ng ilang salita sa hangin. Ang walang aura na binata ay patay na. 15 kabanata. Lumipas ang gabing iyon. Ni isa'y walang nakakaalam sa nangyari kay Beast. Ang kanyang silid sa dormitoryo ay nananatiling sarado at sa pagsapit ng umaga, dito na napansin ng mga narito na hindi pa siya lumalabas mula roon. Oras na ng pagkain ng lahat para sa kanilang agahan, pero ni anino ng binata ay walang lumitaw rito. Speed, medyo may kalakasan ng boses ni Leonora matapos iyon. Si Speed naman ay mabilis na napatayo nang marinig iyon. Bakit po? Nangingiting wika nito sa matanda. Nasaan si Beast? Seryosong tanong ng matanda sa kanya. Naisip niyang alam nito dahil ang dalawang ito ang madalas na magkasama. Pilit namang ngumiti si Speed. Inaasahan na rin niya iyon na siya ang tatanungin ni Leonora. Kinato ko po siya kaninang madaling araw, ngunit hindi po siya sumasagot. Sagot ni Speed na biglang nakaramdam ng pag-aalala sa kaibigan. Kanina kasi iniisip niya nagsasanay lang ito sa kagubatang malapit sa kanilang dormitoryo. Pero kilala niya ito. Kapag oras na ng pagkain ay imposibleng mawala ito. Lalo na nga't masasarap ang inihahain sa kanila. Pinapasok na rin naman ni Leonora ang isang maliit niyang ahas sa silid ng binata at wala talaga ito roon. Ang nais lang niyang malaman
ay baka may nakakaalam sa mga narito kung saan ito tumungo. Isa pa po, kilala ko po si Beast. Hindi siya mawawala kapag oras na ng pagkain. Dagdag pa nito habang nakatingin sa mga mata ng matanda na seryosong nakatingin naman sa kanya. May nakakita ba sa inyo sa ginawang paglabas ni Beast mula sa silid nito? Tanong ng matanda sa lahat at ang mga first years na nasa kanyang mesa ay agad na sumagot ng hindi raw nila ito nakita. Si Freya naman, biglang naalala ang nakitang ginagawang pag-ensayo ng binata sa gubat nitong nakaraan. Pero narinig din niya ang huling sinabi ng kaibigan nito tungkol sa oras ng pagkain. Palaging nauuna si Beast kapag sila ay kakain na. Isa pa, ito ang pinakamaganang kumain sa kanilang lahat. Parang pakiramdam tuloy niya ay may nangyari sa binata o di kaya biglang umalis ito at hindi na nagawang magpaalam. Madam Leonora, baka nais mong gamitin ko ang isa sa mga abilidad ko bilang lobo upang mahanap natin ng walang aura na iyon. Si Kiba naman na bihira magsalita ay nagbigay ng suhestyon sa kanilang bantay na si Leonora. Gagamitin ko ang matalas kong pang-amoy upang makita ang hinahanap natin. Sabi pa ni Kiba sa matanda at si Leonora ay mabilis sa sinang-ayunan ito. Dito na nga pumikit ang binata. Pinatahimik ng kanyang isip ang paligid at ang ibang amoy na malapit sa kanya ay kanyang iwinaglit. Dito ay inalala rin niya ang itsura ni Beast. Sa sandaling iyon, dito'y may kung anong halimuyak mula sa hangin ang nanuot patungo sa kanyang ilong. Lumipas ang 10 segundo at muling iminulat ni Kiba ang kanyang mga mata. Nasaan si Beast? Naamoy mo ba kung nasaan siya? Seryosong tanong ni Leonora rito. Paparating na po siya. Nasa harapan na siya ng pinto ng dormitoryo. Sagot ni Kiba at doon ay may ilang katok na narinig mula sa labas, mula sa pinto ng lugar kung nasaan sila. Si Speed nang marinig iyon ay automatikong tumayo mula sa kinauupuan at tumakbo upang pagbuksan ng kanyang kaibigan. Binuksan niya ang pinto at sa pagbukas niya noon ay tumambad sa kanya ang nakabulagtat, nakadapang katawan ni Beast. Wala na itong kahit anong suot na damit at makikitang may mga sugat at galos din ang katawan nito. Beast! Bulalas ni Speed na mababakas ang pag-aalala sa mukha na agad na nilapitan ang kaibigan. Inihiga niya ito at pinagmasdan ang mukha nito upang malaman kung ito ba ay humihinga pa. Inihiga niya ito sa kanyang bisig at nagsidatingan na rin ang mga kasamahan niya sa dormitoryo dahil narinig nila ang sigaw ni Speed. Anong nangyari sa kanya? Wika agad ni Leonora na mabilis na umupo sa tabi ng walang malay na binata. Mabilis niyang hinawakan ang ilalim ng palad nito. Pinulsuhan niya kaagad si Beast. Anong nangyari kay Beast? Wika naman ni Claude na nagkaroon din ng kaunting pag-alala rito. Ang mga kasamahan naman nilang may asul na aura ay seryoso lamang na pinagmamasdan ang nangyayari. Si Freya, napakuyom naman ng kamao dahil sa nakikita. Buhay pa ba si Beast? Alalang tanong ni Speed kay Leonora. Nagdilim ang paningin ng matanda at kalmadong tumayo. Sa pagbitaw niya sa kamay ni Beast ay siya naman pagbagsak noon sa sahig. Napailing ang matanda at kasabay noon ay ang seryoso niyang pagtingin sa mga mata ni Speed. Nakarating pa siya rito. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kaibigan mo pero wala na siyang pulso. Ni wala na akong maramdamang init na lumalabas sa kanyang katawan. Habang pinapakinggan ni Speed ang mga salitang iyon ay tila may bumabalon ng luha patungo sa gilid ng kanyang mga mata. Ayaw niyang maniwala. Padalawang araw pa lang nila sa paaralan at ito na kaagad ang mangyayari. Kahapon lang ay kasama pa niya ito. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang maririnig. Para sa kanya, buhay pa si Beast at natutulog lang ito. Wala pang napapatunayan si Beast sa lahat. Ni hindi pa nga nito nalalaman ang tunay na kapangyarihang mayroon ito. Patay na ang kaibigan mo, Speed. Bika ni Leonora at naglakad na ito patungo sa loob upang tumawag sa nakakataas ukol sa nangyari. Napapaisip din ng matanda sa kung ano ang nangyari sa binata. Hindi ito maganda at magkakaroon ng masamang imahe ang paaralan kung makakarating ito sa labas. Ang mga may aura ng asul ay sumabay na rin sa matanda sa pagpasok sa loob. Tila wala silang pakialam sa nangyari kay Beast. Si Enma, seryoso munang pinagmasdan ang wala ng buhay na kasamahan. Parang kahapon lang ay gusto niya itong maging kaibigan. Gusto rin niya itong makalaban pero ngayon, heto at wala na itong buhay. Tila kay bilis ng mga pangyayari. Sandali ring pinagmasdan ng magkapatid ang mga sugat sa katawan nito. Napansin ni Enma na tila ba may ilang bahagi sa katawan nito ang nasunog dahil nangingitim ang ilang balat ng binata.
Bago siya umalis ay sandali siyang napaisip sa kung ano ang nangyari sa binata. Kung napalaban man daw ito sa isang malakas na individual at napatay. Tila kapalaran na raw nito iyon dahil wala itong taglay na aura. Sa loob ng Purify School, may gagawa nito. Sabi ni Enma sa sarili at pagkatapos tapikin sa balikat si Speed, ay umalis na ito at bumalik sa loob kasama si Mirai. Bumalik na sila sa loob upang kumain dahil kailangan na nilang pumasok. Si Speed, pinipilit pa ring magising si Beast. Iginagalaw niya ang ulo nito. Inuuga rin ito ang katawan ng kaibigan habang tinatawag ito sa pangalan. Sina Claude, Shilva at Odessa na natiling kasama si Speed. Si Beast ang dahilan kaya sila nakapasok sa paaralang ito. Kung hindi dahil dito ay baka nasa labas sila at nagpapatuloy sa tipikal na pamumuhay ng isang individual na may mababang kulay ng aura. Hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na subukang gawin ang kagustuhan nilang maging bayani kung hindi dahil dito. Beast, gumising ka. Magiging hero pa ako. Sambit ni Speed na nagsimula ng pumatak ang luha. Bumabalik kasi sa alaala niya ang mga pinagsamahan nilang dalawa. Katulad mo, wala na rin akong pamilyang kinagisnan. Nakatira lang ako sa isang bahay na ni minsan ay hindi ako itinuring na pamilya. Ikaw ang unang kaibigan ko. Ikaw ang unang nagligtas sa akin. Gusto kong maging hero dahil gusto kong iligtas ang kahit sino. Pati ikaw, Beast. Gusto rin kitang iligtas kapag kinailangan mo ako. Kung kinakailangan ako ang maging mata mo, gagawin ko. Sa oras na maging magkakampi tayo, malakas ang loob ko na hindi tayo matatalo. Malakas ang tandem natin, Beast. Ang lakas mo at ang prediction ko. Hindi ba astig iyon? Umalis ka riyan, Speed. Napalingon ng apat sa pinagmula ng boses na iyon. Naroon pa pala si Freya at hindi pa ito pumapasok sa loob. Anong gagawin mo? Tanong ni Speed na kasalukuyan pa ring may mga luhang lumalabas mula sa mga mata nito. Umupo si Freya sa tabi ng dalawa. Dito'y biglang nagliwanag ang katawan nito. Lumabas ang asul na aura mula sa katawan nito. Susubukan ko siyang gisingin gamit ang apoy ko. Hindi ko alam kung i-epekto ito pero sandaling nagdilim ang paningin ng dalaga. Biglang bumalik sa alaala niya ang nangyari kahapon. Iniligtas siya ng lalaking ito at may utang na loob siya rito. Kahit na ang nasa isip lang niya ay ang kagustuhang mas lalo pang mas maging malakas. Naaalala pa rin naman niya ang mga itinuro sa kanya ng kanyang ama. Ang pagliligtas sa isa ring kapangyarihang taglay ng bawat isa, Freya. Darating ang pagkakataon na susubukan nating gawin ng imposible. Ang asul na aura ni Freya ay dumaloy papunta sa dalawa niyang kamay. Naipon ito roon at ang asul na apoy nito ay biglang kumawala mula sa mga palad nito. May kakayahan ng blue flame ko na maghilom ng sugat. Sa loob man o sa labas, isa itong special ability ng apoy ko. Wika ni Freya at ang apat pa na naroon ay hindi maiwasang humanga sa ginagawa ng dalaga. Sa kabila ng tila palaban nitong imahe noong pagsasala, nakikita pa rin nila sa dalaga ang ugali ng isang hero. Ang ugaling kagaya ng ama nitong si Sir Kuro Manchester. Si Speed, binitawan na si Beast at maingat na inihiga. Napatingin pa siya sa loob ng dormitoryo pero tanging si Freya lang ang narito na may blue aura. Sadyang sa kabila ng mga sinabi ni Sir Shin ay tila hindi na magbabago ang paniniwala ng mga ito. May tiwala ako sa iyo, binibining Freya. Kapag muling nagising si Beast, pangako paglilingkuran kita. Seryosong sinabi ni Speed pero sinamaan siya ng tingin ng dalaga. Hindi ako naghihintay ng anumang kapalit sa iyo. Isa pa, hindi ko alam kung epektibo ito. Kung sakali mang magising ang lalaking ito, ibig sabihin patas na kami. Sabi ni Freya na hinawakan na ang dibdib ni Beast. Kahit na wala itong saplot ay hindi man lang nakakitaan ng pagkahiyaan dalaga ng oras na iyon. Dahil hindi ito ang oras upang maasiwa siya rito. Si Odessa nga ay napatalikod na lamang habang nangyayari iyon. Ang asul na apoy ni Freya ay dumaloy sa katawan ni Beast. Ipinikit pa ng dalaga ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ang daloy ng kanyang apoy sa katawan ng lalaki. Dito ay unti-unting naghilom ang mga sugat sa katawan ng binata. Gumising ka, Beast. Gusto kitang makalaban. Alam kong malakas ka. Hindi ko nakikitang natatakot ka sa akin o kung kanino man. Bibihira ako makakita ng tulad mo. Isa pa, sa kabila ng hindi mo pagkakaroon ng aura, nagawa mo pa rin magpalakas gamit ang pisikalidad. Hindi ka nawala ng kumpiyansa. Napanood ni Freya ang ginawa nito noong pagsasala.
Nalaman na rin niya mula sa ama niya kung paano ito nakapasok sa paaralan. Hindi pangkaraniwan ng lalaking ito at gustong makita ni Freya kung hanggang saan ang itatagal ng lalaking ito rito. Hindi niya ito minamaliit bagkus para sa kanya, si Beast ang magiging kakompetensya niya sa mga kasama niya rito. Gumising ka, Beast, bulalas ni Freya at kumawala ang malakas na hangin mula sa kinatatayuan niya. Ang apoy ay pumasok sa katawan ng binata at naglaho iyon matapos ang ilang segundo. Hiningal naman siya ng bahagya matapos iyon. Seryoso rin niyang pinagmasdan ng mukha ng binata na nanatili pa ring nakapikit ang mga mata. Silang lima ay naghintay sa mga mangyayari, ngunit wala pa rin. Tumayo na si Freya at napatingin kay Speed. Ikinalulungkot ko, wala na ang kaibigan mo. Pagkasabi noon ni Freya ay napakuyom na lang ng kamao si Speed. Nilabanan niya ang kanyang luha sa paglabas nito. Ni hindi man lang niya nakitang ngumiti ang kaibigan. Ni hindi man lang niya nakitang nalulungkot o nagagalit ito. Alam niyang walang emosyon ito at nasisiguro rin niya na kahit siguro sa bingit ng kamatayan nito ay wala itong naramdamang takot. Ang daya mo, Beast. Sambit ni Speed at matapos ang luha ay ngumiti ito ng malapad. Ang daya mo. Hindi mo man lang makikita na magiging hero ako. Na napakadaya mo. Si Freya naglakad na paloob ngunit bago pa man siya makapasok sa loob ay may naramdaman siyang isang pamilyar na presensya na paparating. Si Leonora biglang lumabas na rin at kasunod na nito ang mga kapwa niya estudyante na tila pupunta sa normal area. Dalawang lalaki ang biglang lumapag mula sa harapan ng dormitoryo. Magandang umaga, Sir Kuro. Bati ng lahat. Kasama rin ito ang anak na si Hilyo na seryosong nakatingin sa kapatid na si Freya. Nasaan si Beast, Leonora? Ito kaagad ang lumabas na salita mula sa bibig ni Sir Kuro. Mabilis namang lumapit si Leonora at sinabi ang nalalaman. Si Hilyo seryosong naglakad papalapit sa bangkay ni Beast. Pinagmasdan niya ang katawan nito at sandaling natahimik. May kung ano ang bumabagabag sa kanya ng mga sandaling iyon, pero iwinaglit niya iyon at dumiretso na ng lakad palapit sa kapatid na si Freya. Kumusta ka na, Freya? Sabi ni Hilyo na nasa likuran ni Freya na nakakuyom ang kamao at nagdidilim ang paningin. Masaya akong makita kang mabuti, sabi pa ni Hilyo at ipinatong ang isang kamay sa buhok ng kapatid. Si Freya napapiglag matapos iyon. Tila nanginig ang labi ng dalaga. Napansin din iyon ng mga kasamahan nila. Tila ba nawala ang pagiging amasona ng bunsong anak ni Sir Kuro dahil sa kuya nito. Si Luke nga ay pasimpleng napangising nang makita ang itsura ni Freya sa harapan ni Hilyo. Natutuwa talaga siya kapag nakikita ang dalaga na natatakot. Isa rin siya sa hindi gustong ang pinsang babae ang nagtataglay ng asul na apoy ni Sir Kuro. Para sa kanya, mas karapat dapat si Hilyo para rito. Freya, sinubukan mo bang buhayin ang katawan ng mahinang lalaking iyon? Ang bulong na iyon ang biglang nagpadilim sa isip ni Freya. Naalala niya ang mga pagpapahirap sa kanya ni Hilyo nang siya ay bata pa. Hindi ito alam ng kanyang ama at hindi niya ito magawang sabihin dahil sa takot. Sa kabila ng kagustuhan niyang lumakas, isang individual lang ang kinatatakutan niya. Ito ay si Hilyo. Freya, pumunta ka mamaya sa opisina ko. Matagal na rin ang huli kitang nakita. Pinakamamahal kong bunso. Bulong muli ni Hilyo sa may tainga ni Freya. Napapapikit si Freya sapagkat naaalala niya ang ginagawa sa kanya ng kanyang kuya. Ginagawa siya nitong sanayan ng apoy. Sinusunog siya nito gamit ang puti nitong apoy. Naaalala ni Freya ang init at sakit na dulot noon. Kahit nagagawa niyang pagalingin ang mga sugat niya, ang hapdi at kirot ng apoy ng kanyang kapatid ay patuloy na nagmamarka sa madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Hinaplos-haplos pa ni Hilyo ang buhok ng kapatid. Nang mga sandaling iyon, walang kamalay-malay ang binata na isa palang kamao ang biglang tatama sa mukha niya. Napangiwi na lang si Hilyo na may kung anong matigas na bagay ang tumama sa kanang pisngi niya. Sinubukan pa niya itong labanan ngunit mas nanaig ang pwersa noon. Bumagsak si Hilyo dahil sa pwersa ng kung anong tumama ang iyon sa kanya. Si Nakuro at Leonora nagulat sa nasaksihan. Ang mga nasa dormitoryo napamulagat na lang dahil sa mga nangyari at si Speed
Unti-unting bumukas at lumapad ang labi dahil sa nasaksihan. Gutom na ako. Bulalas ng lalaking sumuntok kay Helio. Si Freya, hindi alam kung paano magre-react sa nangyari. Ni minsan ay walang sumuntok sa kanyang kuya Helio. Gutom na ako. Bulalas muli ng lalaking iyon na walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Ni hindi nga nito pinansin si Helio na nakaupo sa gilid. Gulat na gulat ang number 1 sa Fury 8 nang makita ang lalaking iyon. Buhay ka, Beast! Yes! Masayang bulalas ni Speed na napatakbo sa kaibigan. Ang kaba at takot naman ni Freya dahil kay Helio ay mabilis namang naglaho ng oras na iyon. Hindi na nga napigilan ng dalaga ang mapabuntong hininga. Ang mga labi ni Freya biglang gumalaw at isang munting ngiti ang palihim na sumilay rito habang pinagmamasdan ang lalaking sumuntok sa kanyang kuya. Hindi niya maipaliwanag, ngunit nang makita niyang buhay ang binatang walang aura at ang ginawa nitong pagsuntok sa mukha ng kanyang kuya, hindi na niya napigilang mapangiti sapagkat may ilang tinik sa dibdib niya ang sandaling nabunot matapos iyon. Si Beast mabilis na binigyan ni Speed ng kasuotan at dumiretso sa hapagkainan. Hindi makapaniwala ang lahat sa mga nangyari sapagkat ang kaninang sinasabing wala ng buhay na si Beast ngayon ay kasalukuyan ng kumakain ng napakagana ng agahan nito. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.